Panibagong video, Matik, panibagong project na naman. Pero ngayong araw, medyo chill-chill lang tayo. Clinic mo siguro to para i-check kung tama nga ba talaga yung likes, comments, and shares na nalagay. And sinisigurado ko naman kayo na nag-a-update yan. Ngayong araw, ipapakita ko kung paano ko to ginawa. Kaya kung ready ka na, huwag na natin patagalin pa, magsimula na tayo. Siguro napanood nyo na yung unang gumawa ng gantong video, si Tom Scott. So sa mga hindi nakakilala kay Tom Scott, siya yung isa sa mga pinaka-OG na YouTuber and UK-based tech YouTuber siya na nag-upload siya weekly, pero ngayon hindi muna siya nag-upload, nagpahinga ata siya. Anyways, pero hindi ko doon nakilala si Tom Scott. Actually, una ko siyang nakita sa Computer Pile YouTube channel. Bali yung Computer Pile YouTube channel, channel siya, gumagawa sila ng content about sa computer science and stuff, especially sa programming. And doon talaga ako na-hook sa mga content niya, although parang host lang siya ron. Anyways, kaya nung nag-upload siya ng video na title is yung "This video has X amount of views." So naka-base yung title, depende kung ilan na yung views nung video na yun. And sobrang na-amaze ako that time kasi nag-explore ako sa web development. Syempre sa web development, diyan ka na mag-aaral ng mga API, di ba? Na-amaze ako kasi ayun pala yung kayang gawin ng API. Kasi that time nag-aaral ako ng API kasi for the sake of tutorials kasi kailangan siya sa web development. Pero ayun yung parang aha moment ko na, puta, ito pala yung pwede kong gawin sa API, di ba? Ang lupit. 4 to 5 years later, ito na, web developer na ako and may sarili na rin akong YouTube channel. Kaya naisip ko lang, kung gusto ko gumawa ng chill project, bakit hindi ko kaya gawin yung ginawa ni Tom Scott? Di ba? Kahit sabihin na nating maliit lang yung project, maganda pa rin na may plano tayo. So, eto, nakikita nyo, meron ako ditong super simple diagram. Kung makikita nyo sa diagram, meron tatlong malalaking box. Itong puller service, yung processor service, and yung YouTube data API. Ito yung mga main components na magiging involved sa project natin. Punta muna dito tayo sa puller service. Vanilla PHP lang yung gagamitin natin dito sa puller service. And yung puller service natin, ilalagay natin siya sa cron job na mag-run ng 15 minutes. Diba, ang daming elements ng puller service na to, kaya i-explain ko kung ano yung mga yon. So una, gagawin lang natin siya sa PHP na vanilla. Hindi tayo gagamit ng mga frameworks gaya ng Laravel, ng Symfony, Cake, PHP, mga ganong shit. Hindi natin gagawin yun dito sa puller service natin. Sapat na yung vanilla PHP para magawa natin tong puller na to. So, ba't ko siya pinangalan ng puller? Kasi ang main responsibility na gagawin niya sa project na to is kunin or i-pull yung mga data na kailangan natin from YouTube Data API. Kaya ko siya nilagay sa cron job na mag-run every 15 minutes. So, ayan, nakikita nyo. So, bakit every 15 minutes ko siya i-run? Ganito kasi, based on YouTube Data API version 3, habang inaaral ko yung documentation nila, doon ko nalaman na as a developer or someone na gagamit ng service nila, bibigyan lang nila ng 10,000 per day. Yung 10,000 quota na yon, ipagkakasyahin mo yon kung ano man yung mga kailangan mong request or anong kailangan mong API sa service nila. So ako, may kailangan ako na tatlong service or tatlong API na i-consume. Meron akong kailangan sa video details, which is equivalent ng 1 quota. Then yung update video details, equivalent ng 50 quota. And yung pag-set ng bagong thumbnail, equivalent ng 50 quota. So kung i-run ko to yung request na to sa isang bagsakan, kailangan ko ng 101 quota. Diba, medyo makate. Every 15 minutes ko lang i-run yung cron job ko kasi ito yung calculation or yung breakdown. So, kung meron tayong 10,000 quota per day, i-divide ko siya sa 101 na kailangan ko per request. Yung result ng 10,000 divided by 101 is 99.0009. I-divide ko siya sa 24. So, bakit 24? Ayun yung active hours per day, diba? Meron tayo 24 hours per day, diba? Yeah. Smart ass. Yung result nun is 4.12. So, yung 4.12 na yun, i-round down na lang natin siya sa 4 para medyo malinis. Kasi, i-divide natin yung 60 minutes divided by 4. So, doon ko na-come up yung 15. So, itong 15 na to, sobra-sobra yan kung hindi natin siya ni-round down tong 4. Yung pinaka-sweet spot natin is 15. So, 15 minutes yung interval ng cron natin. So, babalik na tayo dito sa architecture. Basically, every 15 minutes, kukuha tayo ng bagong data sa YouTube Data API. Nag-request na ako ng dagdag quota sa YouTube kasi feel ko medyo matagal yung 15 minutes para maging updated lagi yung video natin or yung
yung details na makikita nyo. Kasi nakukulangan ako sa 15 minutes guys. Dapat as much as possible 5 minutes dapat nagre-refresh yung data. 'Di ba? Para mas recent and updated yung makikita sa video. Ayun, kailangan natin hintayin yung approval ng request ko. Baka ma-upload na natin tong video na to, dun pa lang ma-approve yung request ko. Anyway, once na meron na tayong data sa puller service, nag-grant na yung mga details na kailangan natin and authenticated na tayo, ipapasa natin yung mga details na yung papunta dito sa processor service. Yung request na yun is dadaan siya via Docker network. So kung wala kayong idea sa Docker network, meron akong video about Docker. In-explain ko yung Docker network, isa sa mga magandang feature ng Docker kasi i-allow niya i-communicate yung mga service na ginawa mo under one Docker network. So yung puller service natin is magbabato naman siya ng request papunta dito sa processor service. So ibabato niyo yung mga data na nakuha niya from YouTube, and itong processor service is gawa sa Node.js. So dito sa processor service, siya naman yung responsible para mag-update ng bagong title, gumawa ng bagong thumbnail, and mag-update ng bagong thumbnail sa YouTube, 'di ba? Medyo mabigat yung trabaho nitong processor service. Kaya isa sa mga common practice pag mag-handle ka ng cron, isiwalay mo yung cron job. Tapos hiwalay siya sa pinaka main service API mo. After ko matapos yung lahat ng to, is ilalagay ko to sa sarili kong server. So kung hindi mo pa napanood yung paano ko ginawa yung sarili kong server, panoorin mo lang yung last upload natin. So nakita nyo guys, 'di ba? Simple lang yung architecture kung paano natin siya gagawin. And maganda na siguro kung simulan na natin i-code to. Ngayon naman, ipapakita ko naman yung demo kung paano siya nag-work. So, first thing first, dapat makita muna natin nag-run yung mga service natin. So, di ba may dalawa tayong service, meron tayong puller and processor. So, itong Docker Desktop, monitoring tool siya ng mga containers. Nakita nyo, nag-run naman yung Docker services na kailangan ko. Ito yung sa puller, ayan, and ito naman yung sa processor. So, okay, nag-run siya. Ngayon, iti-testing naman natin kung nag-work yung puller natin. So, pag pumunta tayo sa index.php, makikita nyo sa index.php yung code ng mga functionalities na ginawa ko. Para sa demonstration hindi ko muna tatawagin yung processor service So, ang gagawin ko ngayon is ibabar dump ko lang tong data na makukuha natin sa YouTube Data API. So ngayon guys, pupunta tayo dun sa puller service and cd puller. Then kung nakikita nyo, nandito yung index.php. So, ito, ang kailangan natin para ma-run siya is yung PHP, tas index.php, ganyan. Yung gagamitin nating video guys, itong video ko, yung pinakauna kong upload, itong 20 pesos bakal gym. Ayan. So, tandaan yung details meron tong 657 views, meron siyang 12 likes, and 9 comments. Ayun, okay? Ngayon, para makuha natin or para magamit natin tong video na to, kukunin natin yung video ID. So, paano natin makukuha yung video ID ng YouTube video? So, pumunta lang kayo sa search bar or sa search bar. Then, kunin nyo lang yung value ng V equals. Itong value is yung NGVD blah 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 blah. Papunta dito sa N. Ito na yung separator, yung N Ayun, once na makuha nyo na, nilagay ko sa NV yung mga configuration. So, pupunta lang ako sa puller NV. Ayun, ito yung mga environments or variables na kailangan ng puller ko para mag-run siya. Ayun, nandito yung Google API key ko, yung processor URL, yung YouTube video ID. Okay lang naman kahit makita nyo yung API key ko kasi for development purposes lang naman siya. Ang gagawin ko is tatanggalin ko siya after ko ma-upload yung video na to. Andito na pala yung YouTube ID ko, pero ngayon, tatanggalin ko din. Ayun, paste ko lang ngayon, 'di ba? Same lang. Dahil may YouTube video ID na tayo, ang gagawin ko is babalik ako sa terminal ko, then ira-run ko na index.php, 'di ba? Yung kailangan natin i-sure yung mga configurations and yung services ko nag-run. Okay na, goods naman lahat. So, dapat kapag in-enter natin to is mag-run siya or mag-return niya yung mga data from YouTube Data API. Ayan. So, ang nangyari, lumabas yung data na kailangan ko. Nakuha na natin yung data na kailangan natin from YouTube Data API. So, ang gagawin ko ngayon is ipapasa ko naman siya sa processor. So, meron ako ditong function na mag-HTTP request papunta sa processor natin. Ayan, di ba? Nakita nyo, processor URL.
Then magka-curl refresh siya ron. Uulitin lang natin yung ginawa natin dito. I-run lang ulit natin yung index.php. Pero i-on na natin yung pag-update ng title, ng thumbnail. By the way, kung gusto niyo makita yung file na yon, ito dito sa service, and Node.js na yung ginamit natin dito. Ayan. Ito lang itsura niya. Ayan. Medyo malaki siya, syempre. Ang daming ginawa ng processor service na to. Gumawa siya ng bagong thumbnail, gumawa siya ng bagong title, di ba? Et cetera, ganun. So, once na dapat pag niran ko to, dapat mag-update na tong video na to. Dapat ganun yung mangyayari kasi may data na tayo, di ba? Game? Game, check na natin. Ayan, medyo matagal siya, okay? Walang ni-return na error, pero pupunta tayo sa Docker desktop natin. Titignan natin kung may error. Ayun, nakita nyo, video updated successfully. Tapos, ito na yung bagong title niya. Ang video na to ay merong 657 views, 12 likes, blah, blah, blah. Game. Yung thumbnail, created successfully para ma-check natin kung thumbnail, kung na-create ba. Turn na nga. Okay, 657 views, tama. 12 likes, 9 comments, okay. Sync naman. By the way guys, ang ginamit ko na library para makagawa ng image na ganito or ng dynamic image, itong Node Canvas yung ginamit ko para makapag-put ako ng text sa image, mga ganun shit. Okay, so para ma-check natin o ma-proof check natin kung nag-update na ba, i-refresh natin to. Bang! Di ba? Okay na, nag-update na. Working siya guys. Ayan, nakita nyo, nagbago yung title. Nagbago rin yung thumbnail. Regarding naman sa cron job guys, since naka-Docker ako, ang ginawa ko is sinama ko na lang yung configurations ng cron job ko kasama nung PHP sa puller service, 'di ba? Etong section na to, ito yung responsible para sa cron job. Ang basa lang nito is every 15 minutes, iraran niya lang yung index.php, which is yung dinemo ko kanina, yung pinakita ko kanina. After nyo nang ma-setup yung cron locally sa inyo kung gusto nyo siyang itry. Kasi kung hindi kayo magda-Docker, malamang manually nyo siyang gagawin yung cron job din nyo. So, ang liit lang ng project, diba? Kaya hindi ko na siguro pahabain to. I-wrap up natin tong video na to. Simple lang yung ginawa natin and chillax lang siya. Kabaliktaran siya ng mga usual na ginagawa nating side project na medyo malaki-laki and matagal gawin. Ngayon kasi, naglaylo muna ako. Medyo nakakapagod din. Since nakaka-stress yung mga nangyari na ito sa akin in past few weeks, kaya nag-easy muna tayo. Ay lang guys, bawi ako sa next side project. Medyo malaki gagawin natin sa next side project natin. Again, ina-encourage ko kayo i-try or i-replicate yung project na ginawa ko na to and i-upload ko naman sa GitHub yung source code neto para may reference kayo and may guide. Kaya kung nag-aaral ka ngayon ng web development or ng programming and gusto mo maganap ng kasama, ina-encourage kita sumali sa Discord community server na ginawa namin, yung programming pares. So, ililink ko yung Discord dito sa description. And sobrang welcome and welcoming ng mga members doon. Kaya yun guys, bawi tayo sa susunod. See you sa next video. Bye!